Good morning. Meron tayo na namang reaction video at eto siya. 11 months na lang tapos na ang kontrata. Uuwi na ng Pinas. Naubos ang ipon paggawa ng bahay. Should I go back to the Philippines or wag na lang? Wag na lang kaya akong umuwi. Help me decide, please. Ay nako, sabi ko sa iyo, kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas na wala pa ring pera, 'di ba? Akala mo ba pag uwi mo ng Pilipinas, matatakasan mo yung problema mong 'yan? No, yan pa rin ang kaharapin mo. Pera pa rin ang magiging problema mo, okay? At mas lalong lalala dahil kaharapin mo ay kawalan pa rin ng pera. Dahil alam mo, ang hirap-hirap ng buhay sa Pilipinas. Okay, let's say bumalik ka pa rin ng Pilipinas at wala kang pera nga, wala kang naipon, 'di ba? Ngayon, dahil nga wala kang backup, wala ka ring ipon, na hindi mo magagawa makapagpatayo ng kahit negosyo man lamang. Ang mangyayari, maghanap ka ng trabaho sa iba, Diyos ko, hindi mo magugustuhan ng trabaho dyan sa Pilipinas. Tapos, masyashock ka sa sahod dahil ang magiging sahod ay napakababa. Let's say, 500, 800, 600 minimum. Diyos ko po, kahit isang taon mong pagtrabahuhan yun sa Pilipinas, ay hindi mo matutumbasan yung sinasahod sa ibang bansa. Okay? Kaya kung ako sa iyo, huwag ka umuwi ng Pilipinas muna. Okay? Ipagpaano mo na lang muna yan. Pangarapin mo na lang muna sa ngayon. Pero wag mo na lang muna i-pursue. Okay? Ang gawin mo is, mag-stay ka pa rin dyan sa kung nasa ang bansa ka man. Magtrabaho ka pa rin. Mag-ipon ka. Ihanda mo ang sarili mong kapirahan. Ihanda mo ang buhay mo. Dahil in the future, yan pa rin ang kakailanganin mo. Lalo na pag ikaw ay ganap ng tumigil sa pagtatrabaho. Tuluyan ang tumanda. Naging 60 years old na. Sa palagay mo, kapag nag-60 ka na, wala ka nang magiging kagastusan. No. Kasi, syempre, pag naging oldies ka na, magkakaroon ka na ng mga maintenance. Swerte mo kung wala kang makuhang maintenance or wala kang maintenance, okay? Pero bibihira ang tumatanda na walang mga maintenance, okay? Ako nga na bata pa, puro maintenance na. Ang bata-bata ko pa. Buti na nga lamang at wala pa akong high blood. Hi, thanks God. Sana naman ay wag muna kasi mahirap din yun. Pero may mga gamot na naman ngayon sa high blood. So, madadagdagan ang iinumin kong gamot kung ako'y magkakaroon ng high blood, okay? Bata pa lang ako, ang dami ko lang iniinom ng mga gamot, yes. Ikaw, pagdating ng panahon, yun nga, kakailanganin mo para ng pera tapos hindi mo siya naihanda ngayon. Sa pagdating ng panahon mo, problema ka pa rin, okay? Yung mga problema mo ngayon, ngayon nasa harapan mo, yan pa rin ang magiging problema mo in the future, hindi mo siya matatakasan. Kaya mas maganda is, gawan mo na siya ng paraan habang maaga pa. Okay? Ang pag-iipon, ang paghahanda ay ginagawa yan sa panahon ng kabataan at kalakasan. Okay? Isisecure mo ang iyong future. Okay? Ngayong ikaw ay bata pa. Okay? Pag-iipunan mo na yan, paghahandaan mo na yan, para pagdating ng panahon ay hindi mo problemahin ang pera. Okay? Parang may nakatingin sa akin. Tatago natin tong camera kasi nakatingin siya sa akin. Okay? Ihahanda mo ang kapirahan mo. Ihahanda mo yan para ikaw ay maging handa sa pagdating ng panahon. Hindi ka mamroblema, meron kang pagkukunan, meron kang yung madudukot, kumbaga, halimbawa, ay kailangan mo ng pambili ng gamot. Dahil sa tulong ng iyong naging paghahanda, sa iyong pag-iipon, ay dyan ka kukuha ng iyong ikabubuhay pa rin sa sarili mo, okay? Susustento sa sarili mo. Ayan, pambili man lamang ng gamot. Diyan mo yan kukunin, okay? Kasi kanino mo yan kukunin kapag ikaw ay tuluyan ng tumanda? Let's say, hindi ko alam kung anong katayuan mo, kung ikaw ba may anak, diba? At kung walang anak, or may mga magulang, pero ang mga magulang hindi rin yan habang buhay ng dyan. Anyways, kung ikaw ay may mga anak, hindi rin natin pwedeng asahan ng ating mga anak kasi magkakaroon din sila ng sarili nilang buhay, sarili nilang pamilya, sariling kagastusan. At kung ikaw naman ay, anong tawag dito, walang anak, so talagang yun, dapat mo talagang paghandaan ang sarili mong kapirahan, okay? Para, sabi ko nga sa iyo, mas madali ang maging pamumuhay mo sa pagdating ng panahon. Hindi mo po problemahin saan ka kukuha ng pambili ng mga gamot mo, pambili ng pagkain mo, pambayad ng mga ganito ganyan. So yun ang purpose ng buhay. Yun ang purpose ng ating pagtatrabaho, okay? Ang paghahanda para pa rin sa sarili natin, para pa rin sa future natin, okay? Trabaho. At wala ng oras, 7:37 na. Okay, hanggang sa muli. Sana ay may natutunan ka sa aking mga sinabi. Okay, bye.